Welcome to my channel, guys! Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Malaking tulong na ito sa tulad kong maliit lamang na content creator. Maraming salamat po! Vlogger na nambasto sa 4-piece benepisyaryo, binunyag na may utang na malaking halaga, galing din sa mahihirap, na pinagmulan. Habang patuloy na inuulan ng batikos sa social media, ang isang kilalang DDS vlogger, matapos niyang bastusan at alipustahin, ang mga benepisyaryo ng 4-piece, lalong lumabas naman, ang kanyang sariling, itinatagong baho. Isang taong kakilala niya ng matagal, o maituturing na isang kaibigan, ang lumabas sa publiko, at ibinulgar ang katotohanang, siya pala mismo, ang may itinatagong baho, dahil lumalabas, na siya pala, ay may malaking utang, na hindi pa nababayaran. Ayon sa taong nagbulgar, na umano ay naging malapit sa kanya noon, umutang ang nasabing vlogger sa kanya, ng malaking halaga, na hanggang ngayon ay hindi pa nababayaran. Sinabi pa ng kakilala, na tila nakalimutan na ng vlogger, ang kanyang pinagmulan. Nagaling din siya sa hirap, at humingi rin ng tulong sa iba upang makaraos sa buhay. Paano niya masasabing tamad at pabigat ang mga benepisyaryo ng 4-piece, gayong siya mismo, ang nangungutang ng malaking halaga, at hindi nagbabayad? Siya ang may utang, ngunit siya pa ang may lakas ng loob husgahan, ang mga taong nagsisikap makaraos, sa tulong ng gobyerno. Pahayag ng kakilala, o kaibigan niya. Iminungkahi rin ng nagbulgar, na ang ipinapakitang imahe ng vlogger, na tila mayaman at marangal, ay puno ng pagkukunwari. Habang pinapahiya niya, ang mga tumatanggap ng tulong mula sa programa, siya naman pala, ay umaasa rin sa tulong, at kabutihang loob ng iba. At hindi marunong tumyupad, sa pangakong bayad. Dahil sa nabunyag, ay lalong umalab, ang galit ng taong bayan. Sinasabi ng marami, na dalawang panukat ang vlogger, mahigpit at mapanghusga sa kapwa, ngunit maluwag at walang pananagutan, sa sarili. Nanawagan na rin ang publiko, na harapin ng vlogger, ang kanyang pananagutan. Bayaran ang kanyang utang, at humingi ng tawad, sa mga benepisyaryong kanyang binastos. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang tugon o pahayag, na lumalabas, mula sa nasabing vlogger. Halika't panoorin natin, ang video ng pagbulgar, ng baho ng nasabing DDS vlogger, mula sa kanyang kaibigan. Shoutout dyan sa mga 4-piece na mga patay gutom, batugan, at mga lapastangan, mahilig mga anak, palakantot. Hindi sinisiper ang kanilang mga putay, tapos ang mga bilatsing iloy ng mga asawa, pag nakabilis ang packet size nga tanduay, kakantutin sila gabi-gabi. Hindi kasalanan ng mga mayayaman, masisipag, masisinop, na kayo ay naghihirap. Alam nyo na you already knew, na wala nga kayong pera, wala kayong kakayanan to raise a family. Hindi kayo nag-aral, mga bilatsing iloy nyo, kahit hindi kayo nag-aral sana. Kung hindi kayo anak ng anak, wala na nga kayo putang ina, may ipalamon. Sa isa nyong anak, kantot pa kayo ng kantot, ginawa nyo pa 5. Tapos makita nyo ang mga may mga kaya sa buhay, nag-travel all over the world, galit kayo, mabuti pa itong mayayaman na pupunta ng gusto kasi masipag sila. Hindi sila irresponsable katulad nyo, kayo putang ina, tsupa-tsupa lang dapat. Pakantol ka, pakantol. Hello, good day. Gusto ko lang po i-clarify kung ano yung nasa likod ng mga patutsada ni Eloy Bugris sa social media sa ngayon. It happens kasi na kasagsagan nyo ng pangangailangan niya dahil wala siyang mahiraman, matakbuhan, kasi kailangan niya ng maglipat ng bahay sa Dubai. At the same time, yung mother niya, kailangan niya ring ilipat ng bahay, if I'm not mistaken, sa isang subdivision where merong security at secured yung family niya. Okay, eto yung mga screenshots ko. Eto. Sabi niya, ako naman pautangin mo, nakahold ang account ko sa PayPal sa laki ng pumasok. Sabi niya sa akin, 100K carry. Ano carry mo? Sabi ko naman, okay po, saan ko isend mother? Oh, ayan ang reply niya. Business days lang, ibalik ko. Gawin mo na lang kaya 150 kasi ang 150 na yan, kailangan ko yan para sa
ano ko, sa isa kong apartment nga nilipatan namin for the time being. Kami nag-aaligid-aligid sa amin dito nga gusto ako patyo ni Lisa. Alam mo ba, nagkatakbo-takbo kami ni Daddy Bogs, 3 apartment. Ginalipatan namin kasi nag-change kami ng kotse din. Sinabi ko na rin kay Mars, kay merong nag-aaligid sa amin, ipapatay ko yun ni Lisa Bertud. Okay, yun. Kasi nga ipapatay daw siya ni Lisa Marcos. So sabi ko naman, 50K lang limit ko sa GCash. Send ko now 50K GCash. During that time, pag-check ko ng GCash ko, may nagbayad na pala sa akin. Reason na meron akong na-send sa kanya na 90,000. Instead of 50,000 na gi-request niya na panimula muna or paunahan muna ng send 50,000. Pero pag-check ko ng GCash ko, I have 90,000, almost 102,000. So, gisend ko muna sa kanya ang 90,000. So, ngayon, pumunta ako sa isang app ko, yung Metrobank. Ayun. Nag-send ako ng 50,000. Same. Vibel, Picara, BPI. Okay, ito na yung 50,000. So, 90 plus 50 is 140. Mother, pwede ang 10K na balance sa GCash ko na isend o balik naman ako sa GCash kasi as I mentioned nga kanina, nasa 102 yung balance ng GCash ko pero 90 lang gisend ko kasi I thought makakapag-send ako sa online banking ko ng 60,000. So, na-forgot ko nga, 50,000 lang pala ang limit. So, na-send ko na yung 10,000. Ito naman yung validation. Ito yung, gisend ko sa kanya. So, a total of 150,000 na. Ito na yung gishare niya sa akin. As kung natatandaan nyo, as she mentioned, meron daw siyang almost 1.7 sa PayPal. So, ito yung PayPal niya ngayon. Look, 1.4. So, doon medyo nag-question mark ako. So, kasi gishare niya, according sa kanya, 1.7, yun pala 1.4. Ito yung sinasabi niya na pambabayad niya sa akin once ma-clear niya na sa PayPal. Okay, now yun na. Ang total ko sa kanyang na-send is 150. Nag-message na naman siya sa akin, ito, i-add mo ko Bertud 200K if okay lang para I'll send you 350. Yun sabi niya sa akin. Hindi ko lang basahin yung iba. Sabi ko, Sabi ko, mother, here pa ko sulod sa isang company kasi nga nangongolekta pa rin ako ng mga collection ko coming from my business, yung sa babuyan ko, some of you knows, yon. So, ayun, a total of 350,000 yon. Ang kinasama ko, to be honest with you, nakabayad na siya sa akin. 3 to 5 days ang sabi. Pero look, anong nangyari? Marami na siyang rason sa akin. Kasi naniningil na ako. After ito, marami akong message sa kanya, naniningil na ako. Until such time, nakabayad siya sa akin ng paunti-unti. Pero, wala akong magawa instead to accept. Kasi naiintindihan ko ang isang nangangailangan na kagaya niya. Wala akong other intention. Ang sinama lang ng loob ko kasi bakit? Almost 2 months yung inutang niya sa akin. Hanggang ngayon hindi pa paid. Tingnan nyo naman yung message ko sa kanya. Eto, sige ako follow up. Hindi man lang makareply since ang last message niya sa akin, June 7. June 7. Hanggang ngayon, nag-follow up ako sa kanya, wala nang reply. Yun pala, may plano pala siyang i-offset sa sabon. Ganito yung nangyari. Nauna siyang humiram sa akin ng pera cash. A total of 350,000. After a month, nagingi sa akin ng tulong ang business partner niya na si Ador. Mami, suportahan mo naman kami sa business namin na ganun. Baka pwede mo ipasok sa co-op yung sabon. Sabi ko, sure, walang problema. Yun, pinasok ko, tinry ko, papasok sa co-op na mabenta yung sabon. It so happened na yung mga co-op members, hindi talaga siya makapatronize to buy that soap. Kasi nga, most of the employees na pinalagyan ko ng sabon is working on a field area. So, nangitim. So, sabi ko, Ate Ador, may complain ako sa co-op. Hindi ko naman pwede i-push talaga yung sabon para lang mabenta. So,
my main priority is to understand as well our consumer kasi sila yung mga nagbili ng sabon. So, hindi ko talaga in-expect. Remember, na una hiram yung cash. At saka, based sa pinag-usapan namin, ibabalik niya ng 3 to 5 days. Wala kaming napag-usapan na offset. Kasi bakit? Hindi ako mangungulit, mother. Hindi ako mangungulit kung ikaw mismo marunong mag-update sa akin. Mother, sa totoo lang, malaki ang respeto ka sa'yo. Kahit sila Ador at sino man sa kaibigan ko, hindi ako nagpapahiram ng pera. Kasi bakit? Ayaw ko masira ang pagkakaibigan namin dahil sa pera. Nagnenegosyo ako sa iba, nagpapa-interest ako sa iba, pero sa mga kaibigan ko hindi. Kasi I know how money works and how money will damage our relationship. Mother, to tell you honestly, eye to eye pwede kitang tingnan. Hindi ako mahiyang magsabi sa'yo, Mother, update lang yung kailangan ko sa'yo. Replyan mo lang. Nakakaintindi ako, lalong-lalo na nung tinawagan mo si Mother na kausapin ako. Nung kinausap ako ni Mother na hindi kita piliting singilin kasi partial ka naman bayad, inintindi kita. Ako pa nga ang humingi sa'yo ng sorry. Kasi bakit? Nasa hospital yung mama mo. Ano naman sa akin? Na-hospital din ako. Na-hospital din ang brother ko. Naintindihan mo yung side ko? Ngayon, nagmamalinis ka sa social media. Bakit? Ano ba i-post ko? Hindi naman kita pinahiya. I want to catch your attention to read my message in your private account. Ginawa ko yan kasi nandyan si Ador ngayon sa Dubai. Baka naman may ipapadala ka. No more other bad intentions akong ginawa sa social media ko. Ngayon, anong nireply mo? Talak ka ng talak. Sabog ka ng sabog. Bakit? Nasasaktan ka dahil nakatch mo yung post ko? May time ka nga mag-live. Kaya pala hindi kita nakikita sa live kasi gi-block mo ako. Everyday ako nagchat-chat sa'yo. Ni isang reply. Yun lang gi-please ko sa'yo. Wala akong na-receive na reply or update coming from you. Kasi Mother, sa totoo lang, malaki ang respeto ko sa'yo. Kung sinabi mo lang sana, Bertud, pasensyahan mo na ako. Bertud, di ba? May hiningi mo kaming tulong sa'yo. Baka naman mabenta mo talaga yung sabon, hanapan mo ng paraan. At baka mabenta mo yun, pwede doon mo na lang muna kunin kasi hirap na hirap pa talaga ako ngayon dahil nga sa sitwasyon ng mother ko. Sino ba ako na hindi makakaintindi, Mother? Pwede natin yan pag-usapan. Kung ikaw mismo nag-coordinate sa akin, nag-update sa akin, wala akong ibang intention. Yun lang, Mother. Sana maintindihan mo. At sa lahat ng taong hindi alam ang istorya, huwag kayong magsawsaw kasi wala kayong contribution sa agendang ito. At wala kayong perang inilabas dito. Wala kayong alam, in short. Okay, after this, rest assured, maglaylo talaga ako. Kasi wala akong makukuha dito. And I will wait, Ador, magtutok kami personally kung ano ang maganda anong magandang solusyon sa problemang ito. Damage has been done. Inunahan mo ako, wala akong intention sa post ko. All I want is to catch my attention na mapansin mo ako kasi kailangan ko ng update. Magandang gabi at God bless us all.